Makipakinabang ba ang pagmamanukan sa ating bakuran? Halika, magkwentuhan tayo tungkol sa aking karanasan mula nung tayo nagmanukan. Ito na lang po ang ating pong mga manok na natira. Yung iba po ay naglilimlim doon sa mga limliman nila. At may mga sisiyo na atin pong pinalimliman. Hindi na po tayo nag-incubator dahil masyadong magastos. At ito doon ay laging brown out dito sa amin. At nais ko pong ikwento sa inyo, po piniling. At atin pong ipapakita ang ilang mga video na atin pong nakolekta sa ating cellphone mula nung tayo nagalaga. Halika, at ating pag-usapan ang aming manukan mula taong 2023 hanggang ngayong April 2024. 13 months na po tayo nag-aalaga ng manok. Ano po ang nangyari sa akin? Kumita po ba ako? Nalugi po ba? Ano ang makaranasan ko sa pag-aalaga ng manok? Isishare ko po ngayon para sa mga gustong magmanukan din yan, lalo na yung backyard garden na mga nagsisimula pa lamang kung magsisimula. May plano po kayo, ay maganda pong panoorin nyo ito para mayroon kayong basihan. Huwag lamang manonood ng isang channel na maka-hype lamang kayo. Kundi ito po'y actual na karanasan ko rin. Bagaman yung iba actual din, pero iba-iba kasi ang karanasan. Depende sa lugar na pinag-alagaan at depende rin sa paraan ng pag-alaga. Halika, at ating po kasi ang pag-alaga ko ng manukan na naging pakinabang. Noong una po ay iba't ibang hayop ang ating inalagaan dito, mga kambing at minsan yung ating mga baka na ating ibinababa dito ay inalagaan natin dito ng isang gabi. Pero nagbago ang lahat nung tayo nag-alaga ng manok. Ang mga sumusunod na video ay actual na video natin nung atin pong nagsimulang mag-alaga. Ganon din po ang ating mga boses diyan ay mga boses pa po natin last year. At inyo pong saksihan sapagkat pinanukala ko rin noon na mag-YouTube mula Marso. Pero nagsimula lang akong magtayo ng YouTube channel. Ang channel mo to noong November 26, 2023. Ganun po katagal yung aking panukalang magtayo ng YouTube channel. March, November 26 na ako nag-start. Learning na another na lesson na natutunan ko ngayong umaga. Ayan ay ang gabi ko pala na laman, yung pinanghalo sa nilaga o bulalo ay kinakain ng manok. Ito ay naihaw kasi noong nagsunog ako dito, naglinis ako dito. Ayan, ngayon kinakain nila. Habang sila uminom, nandun sa may batya at yan ang kanilang kainan. Ngayon, ganda tingnan. Bakit nga ba pag-aalaga ng manok ang aking pinagkakamalahan ngayon? Unang-una ay last year ay naubusan tayo ng pangkatay ng manok. Kaya isa yan sa solusyon ko, mag-alaga ng manok. Isa pa, mayroon naman tayong inaasahang supplier na manukan ni Kuya Dick. Kaso lang, yung mga ilang manok niya na ay dinadala dito ay hindi ko kayang katayin ng biglaan kasi 5, 10, ganyan ang dinadala, 8. So paano kung kakatayin sa isang araw? Kaya ang ginawa ko, dahil uso noon ang peste dito ngayong buwan ng Marso, nung dinala nga ito, first week ng March, ay nanood ako ng YouTube kung paano mag-alaga ng manok. Ayan, dami palang masa-search sa Facebook, sa YouTube kung paano mag-alaga ng manok. Tapos magbasa ka sa internet, i-google mo lang yan, ang daming mababasa kung paano mag-alaga ng manok. Kaya yun ang naging inspirasyon ko. Nood muna ako ng nood hanggang sinimulan ko na alagaan ng maayos. Yung 5 naging 10, naging 20, ngayon ay 41 na po ang ating manok. 46 po ito kahapon pero nabawasan po tayo ng 5 at ibintangan po natin. At ngayon po ay nakita ko po na ang pag-aalaga ng manok, unang-una ay pag-aralan mo ang kanilang ugali ng mga manok. Pag-aaralan mo yan at kapag napag-aralan mo na, i-ready mo ang kanilang pangailangan. Pasukin mo yung mundo ng manok, i-ready mo ang kanilang pangailangan. Unang-una, syempre, parang sa tao din yan kasi may buhay yan, may housing sila. Kaya ito po, nire-ready na po natin ang karagdagang housing bukod dun po sa original nating housing dati. At ito po yung ilan nating, ito po titingnan po natin. Yan, kasalukuyan po kasi ngayon akong naglilinis at nag-aayos ng ating manukan. Yan, ito po yung ilan sa ating pang mga manok. So, yan. Yan, ito po sila. Yan, mamaya po ililinisan ko po ulit yan. Ito yung nilagay ko kahapon at plano ko pong linisan ulit mamaya. Ito naman po ang ating bibiling manok kay Engineer Joel Antonio. Yan, 1,500 po yan. Mura na po yan. Pagkat yan ay ready to kasta na, magkakasta na. At marami po tayong mga inahin dito na kanyang aasawahin. Ito na po ang development ng ating housing sa ating manok. Sa kasalukuyan po ay 40 pa rin ang ating manok pero naglakihan na po sila. Ayan na po sila. Ayun. Yan. Okay. Yan. May mga nangingitlog na po. At sunod-sunod na po ang kanilang pangingitlog. Mga chicken, pinakakain namin ng mga gulay, upo, kalabasa, kamatis, sitaw. Para sila ay malulusog at tipid pa dahil ito ay yung mga pagmak na o mga lumang gulay na. Pero sa kanila, ito ay masustansya. Yan. Kaya magandang halaga. O, ito yung iba. Gusto nila ang mga gulay. O, diba? Kaya kapag sa pins ay marami pa tayong mga pinapakain ng gulay. Kaya ang ating manok, masarap na masustansya pa. Pati ka lang ito. Yan, magandang na. Karamihan ng mga manok natin ngayon dito ng inahin ay nangingitlog na. At ito ang naglilibing. Ganito ang ating paraan. O, may nami pa ito. O, may nami, may kamatis. Yan, may uod ng kamatis. Pero para sa kanila, ito ay pagkain. Mga uod ng kamatis. Yan, kung minsan ay sakal ng soya. Kung minsan ay papaya.
Yung buong papaya ay ginagandad namin at ito'y kanilang kinakain. Kahapon ay papaya ang aming pakain. Ngayon naman ay ito. Tapos sinahaluan lang namin ng konting feeds. Iba pa rin kasi yung sustansya ng feeds, lalo't namimintog na sila. Kaya napakasarap magalaga ng ating mga manok na halong native at heritage. Ang aming tandang ay RIR, pero yung inahin namin ay halo din ng upgraded native chicken at halo-halo ng malahing black astro yung iba. Ilan lamang po yan sa mga video na with voice po na atin pong na-record noong April 2023. At nagdagdag nga po tayo ng mga sisiw. Bumili ulit tayo ng mga sisiw na naglalaro sa 100 to 150. At atin pong napalaki kaya tayo natuwa. At sabi ko maganda pala talaga ang kitaan, tama yung ating napapanood. Na marami talaga nang kumikita sa manukan. Na tinggan din po tayo doon. Dahil dito, tayo po ay muling nagdagdag ng manok at hindi na po dito sa Occidental Mindoro. Galing na po sa ibang probinsya. Lalo na ang probinsya ng Oriental Mindoro at sa iba pang mga lugar. Nanggaling ang ating mga manok dahil gusto natin hindi mindbreed at iba-ibang lahi ang ating mabili. Bumili po tayo ng humigit kumulang 100 sisiw. At mga tandang at mga inahin ng mga heritage chickens na nagkakahalaga rin ng humigit kumulang 100,000 pesos. At siyempre yung gastos nun ay mas malaki pa kaysa dun sa sisiw. Kasi nga bibili tayo ng commercial feeds, yung housing nila at mga vitamins at mga gamot ay talagang malaki ang gastos. Ang masaklap po nito, ang totoong nangyari ay nung marami na po ang ating manok dito sa ating pong backyard ay nagkaroon pa ng pabago-bagong panahon. Ang ulan, init dahil June to November hanggang December 2023 ay talagang maulan dito sa amin. Halos ulan ng 3 araw hanggang 4 na araw, tapos iinit ng 2 araw hanggang 3 araw na sobrang init. Kaya ang nangyari, nagkasakit ang ating mga manok. Bumili tayo ng mga gamot na mamahalin, nag-search tayo sa internet, nanood tayo ng YouTube, nagbasa tayo, nagtanong-tanong tayo at ang dami nating biniling mga gamot. Pero talagang hindi po natin nagamot ang ating mga manok at mga sisiw at sila po ay nagkasakit. At dahil dito, marami po tayong namatay na ating mga alagang manok. Pero hindi pa rin tayo tumitigil sa pag-aalaga ng manok. Hanggang sa ngayon po ay nagtira pa rin tayo ng 40 heads or around 40 heads na sakto lamang po para sa ating backyard chicken farming. At nakita ko po na talagang napakaganda ng ating karanasan ito at ito nga po yung nais ko kong i-share sa inyo sapagkat marami po tayong leksyon na natutunan sa loob ng 13 months na pag-aalaga. Una-una, hindi laging maganda ang resulta ng plano natin, pero lahat ng pagkakamali ay magtuturo sa atin upang mas mapaganda natin ang buhay sa hinarap. Huwag masyadong padadala sa mga kwento ng iba at mga napapanood. Laging hindi pareho ang sitwasyon natin sa iba. Matuto sa karanasan, guide lamang natin ang natututunan sa ibang tao. Ang aktual nating pamumuhay ang tunay na basihan ng tagumpay ng ating sariling business katulad ng manukan. Naubos man ang 100,000 na atin pong puhunan sa pag-aalaga ng manok. Marami namang leksyon na tayong natutunan at sapat na yon na kabayaran o halaga ng magiging puhunan natin na manok na natira ngayon. At sa tamang panahon ay muling babalik ang halagang iyon sapagkat ako'y naniniwala. Madali namang babalik ang ganong karami kapag tama na yung ating proseso at sistema na ginagawa. Isa pang bonus lesson, sa bawat business na ating pinapasok, mas magandang magsimula sa maliit o mababang puhunan. Pag-aralan ang tamang sistema ng pagpapatakbo nito upang ang ating negosyo ay patuloy na lumago. Habang lumalago, matututunan natin ang tamang pagmamanage nito. At hindi tayo magsisisi sapagkat ang puhunan natin ay yung sapat lamang sa ating kakayahan. Sapagkat ganun po sa pamumuhay natin. Kailangang matuto tayo mula sa simula hanggang palago ng palago ang ating mga ginagawa. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa Channel Moto? Ang Channel Moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya Channel Moto dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang Channel Moto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo, katulad ng salitang kasabwat, pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinihikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin nating positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang Channel Moto ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang Channel Moto ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitaan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya
at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin nating magkipagsabwatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng Channel Moto upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.